Anderson. Sir Kada! Diyan! Ang naliya ka na akong mawala. Huwag ako, Daisy! Oh, yan. Uy, Jason Plenios! O karong adawa BF, mag-unsa man ta karon ba? So, karon best natin istoryahan Adawa sa man ang ba? about sa approaches of corporate governance. Sa mo no, kay ba mo na BF? Gusto mo na Diba? So, ang una day best kay ang principle-based approach. Kung sa kitang isa, Ang hatag corporate codes of conduct and ethics. Pero gusto mo din na sila ba? but before ta magsugod jud best, i-define sa guro nato ang corporate governance para mas makasabot ang ato ang mga kamarites. Gusto mo din na siya best point? So, ang corporate governance day best, it refers to the systems by which a companies are controlled and directed, ensuring transparency, accountability, and ethical behavior in their business systems. Correct lang. So, para sa imo nga best, kung saan na siya ka-importante di ay sa isa ka kumpanya. Importante siya, nag-build mo siya trust sa stakeholders. At the same time, kina-ensure niya stability sa atong long-term stability sa atong mga company. Slay! So, karon best, sugdan nato sa isa ka major approach sa corporate governance. Gusto na siya niya. Ang principle-based approach. So, best, nato na siya upat ka key characteristics. Halaw, sa nakuha, Juday, kung sa mana ba? Huwag ko kabalo. So, para mas masabtan na to siya, o para mas hugyaw, na ada tayo gi-invite ng mga kabarites! So, excited na ba mo? Excited na ba mo? Pasok! So karon best, ila-ilaw na to sila. Correct na diha, BF. Let's go! Dili ka nawala. Uy! Sabi pangalan nato diha, sir. Ako na no, si Justin Galito no. So isa sa akong i-explain is ang sa characteristics isang flexibility. Ay, flexibility ang Correct, labi yung energy best. How about you? Kinsa man ka? Ako rin si Jomoy Tagbol. Ako ang kung sa key characteristics is ang transparency. Wala ko diha, BF. Ito ni mapapildi akong BF dili. Unsa may pangalan nato diha, ma'am? Hi everyone, I'm Desiree Calamba and akong topic is about ethical focus. One last but not the least. Ikaw ma'am, kinsa man ka? So, ako di ay si Maniki Arag and explain ako sa key characteristics is ang less prescriptive. Ay, correct. O karon na nag-iilan na nato sila best. Ang pangutana, andam na ba mo? Andam na ba? Correct ka diha. Karon sugdan ka nato. Unsa mo yun sila o kailangan nato mag-deeper kung unsa mo yun ala nila. Correct. O karon, Sugan nato kay... Mr. Galleto. Palakpakan. So sama sa akong gikaingon gayon na no. So ang ako ay isang flexibility. Flexibility is for example ang para na isa ka kumpanya no. So kailangan yun na siya kanang adjust ba na ba? So mo adjust. Then kailangan makita ka ng makuha ang unsay goals nila o ilang needs para makuan ba? Or mana siya ginangon na flexibility. So para mas masabtan yun ninyo, tanaw na tong video. Ya, dili na epektibo ng sales. Ya, puro na reklamo. Kasi may gusto nila. Ingon pa sila ng mamumuhan. Mag-work from home sila. So, pwede ba man mga adjust ang boss? Pwede man nato buhatan o kung si Taylor, kining personalized package na paspas na delivery, customized na options o subscription model. So, pwede gyapon na maka-adjust ang boss. Sa una, sulod na tao, trabaho. Mo na to. Nya, karon, ano mo bago pamanta? Kung dili na pareha sa una, nag-ibutan karon. Sulti na sa mga boss, dati dapat yung cliente ba si Taylor. Kamulo ka si Taylor, pinagkakatulad ko ng cliente. Nag-demand na siya kung flexible na working environment. Sila pa, kung paano, dahil mo man ako cliente. Sa Taylor, masaligan mo na, sabat ka na sa una. Consistent yun na ba? Ang mga boss,
Ano ko yung message ni Taylor sa Pabuso? Hinahanglan nila og mas paspas nga delivery, customizable nga options, o flexible nga payment plan. So kung dili na ito mabuhat, mubalik na sila sa laking kumpanya. Ha? Sam, di ba ikaw na yung nag-handle ni kay Taylor nga account? Yun siya ba yung last month pa, di ba? Pero anak ka din na kinanglan mabago, ba't wala na ako ibalikan? Oh, sakto to sa namingon, pwede ko na, no? Pwede ka man mag-adjust ano boss. Pwede man natin buhatan o kwan si Taylor, yung personalized package, paspas na delivery, customized na options o subscription model. So, pwede di ako na mag-adjust ano boss eh. Ha? Kasi subscription model. Buwang para man na sa Netflix. Dili naman na nato tuan. Di naman nato na negosyo. Para man sa tanan boss, dito yung Netflix and chill lang na kumpanya. Kanang subscription model, mo na siya flexible way para maka-adjust na sa presyo o quality sa atong produkto. Ay. Sige na lang eh. Ato anong sugdan na yung ginahingon ng flexibility. Flexible? Maling kontag, nabo ko na daw mga flexible na mo. May buntag po Taylor. So may kinangan mo, ano dito? Mauding siya. Nakasabot ba ka, Bes? Trulala, ikaw best. Mas lalo nga nakasabot ko. How about kamo mga kamarites, nakasabot ba mo? Unta na kasabot mo kung same sa amo mag-proceed na ta sa ikaduha. Correct. Kinsa ba rin siya? Pasok? So the second one, ethical focus. So ethical focus, it encourages ethical decision making and integrity in a business practice. So para mas masabta rin yung akong gingon, dapat ko i-play na isa ka video para sa inyong Boss, ako nabantayan mo. Ang mga gamit na ito na pang sa campaigns ko, mahal din sa production. Ako'y dahilan, yun sa kuha. Natin mas makakamura, pero kadala ang sa environment. Ang supplier na nanta na ito ba, kinagamit ko eco-friendly yung materials. Pero hala, mas mahal siya kaysa sa isa na option. Kailangan ka mag-decision dahil karon kung sa may mga barato ng materials, kung may epektuan sa kumbang. Boss, kung sa barato ka, mas mudako at ang kita, pero mabagsak at ang reputasyon. Mura raw tag-nikawan ng pansit kanton ng ngay sabaw. Oo, kung mag-invest ka sa sustainable product, long-term benefits food. Pero mas dako ang hindi siya nagasto. Muratan ng Starbucks pero Nescafe ang itinupla. Sakto ka boss, pero mga customer ka ron, mas nagkano sa negosyo nga latimon sa environment, hindi mas pilyon na ang product. Tama po, ibig pag-inom kayo. Ang negosyo, dili lang yan sa atong kitawan. Kaya po natin ang pinga ng environment para magamit sa future generation. Niya, boss, at saan na After ani, ako istoryahan to atong supplier nag-supply o eco-friendly materials dahil natin i-communicate sa to ang mga customer kay kinahanglan kung natin na po. Good idea boss, ang pag-ating sa environment, mas makakapag-image sa atong kumpanya o negosyo. Salamat kayo sa inyong mga inputs, sa inyong mga ideas. Pag tinabangay kanta kay aron makabot na to ang ethical na kinahanglan sa pag-negosyo sa totohan. Ingana din siya ka-importante, Bes. Grabe po niya ako important siya, Judy Agas, no? Parang hindi ko siya ma-imagine ng ay. Correct, mas excited din ko sa mga musunod pa. Ganin ako kung ba, makakatol pa siya, di ba? Kamu excited na ba mo? Eh kami excited na! Sundan na nato! So, ang next characteristic is ang less prescriptive. So, ang less prescriptive is instead of a detailed rule, it provides general guidelines that promotes good governance. So, to understand it further, let us have this video. Uy, isip kayo maghimog event ba? Wala pa ba asa ko mag-start? Tapos wala ko din sila nagkakaroon ng specific details. Ano na sila himuon na daw na ako? Wala na, choose your venture at rada. Niya, ikaw may bahala sa twist. Kapag press, dito mo kailangan sa mga exhausted kayo yung nagawa man. But sometimes, you just have to trust your own judgment. As long as you know that
yes o mismo sa result. Wow, you're glowing. Pro 7. Guys, ayaw ko yung mga... Correct ka, grabe din siya. Kailangan din siya ng detail. Ang muna siya blueprint yung kit. Grabe lang ang importansya niya. Yes. Sa isa ka company. O karon, naabot na siya sa pinakalas na key characteristics, no? O gano'n, hindi natin siya dugayon pa. Pero mas daghan pa tayong makatunan, tawago na natin siya. Pasok! So, mayang buntag po sa inyo no, mga ka-Marites. So, ang ako din topic is transparency. Ako tayo si Jomar Picabual and for transparency, importante kayo siya sa isa ka corporate or sa mga business since involved ni siya sa pag-make of mga big decisions. Whether it is maayo man or dili, magamit ni kayo ang transparency. Kay mas kaman siya sa kumpanya like making budgets mga yana. So kailangan din sa mga empleyado nga makabalo pod sa budget sa kumpanya kay basi magpinataka sila gasto. Pero para mas masabtan ninyo na napo kay video. Play na nato. Pre, kadumdum ka itong i-apply ni boss na loan niya sa una. Oh, Ano ba naman to? Nasa kuwang kwarta. Lap, nalagi tayo magamit na sa budget. Ang problema na gato si boss ko. Turot na itong kwarta. Nakita man ang ni boss ngayon na. Pero pamina ako, nakalimot na siya. So man, ganyan na kami. Hindi, sabak sa iya. Pre, kabalo ka. Katinta lang ang kwarta. Kaya dako kay na. Pero sa kumpanya man na. I-inform na lang kay boss. Kapil na lang sa meeting. Umabot naman, pre. Sige, sabay na lang nato ni sa kwan. Umabot ng meeting. Ra. So, karon guys. So, by the way, ito na dito itong new project. Ako na dyan mo ng last na meeting, boss. Siguro maka-open na ito by the end of this year or early next year. Mayo. So, before na makaran yung meeting na, kung may line concerns. Boss, nabalay ko sa si Justin, boss. Sure, Jomar. Ito just the answer mo concern. Boss, kadumdum ka itong loan mo sa una. Na-approve naman to. Nasa ko ang kwarta, yatag nilagay. Nana dito. Lapas, ang birthday siya, ngayon, pang-goal, punta na ito ba? Ay, pwede ba na? Breaker na ako niya, boss. Ano bitaw kwarta? Alam, grabe din siya ka. Importansya. Yes, especially sa business, kailangan natin maging open para updated po ang mga employees kung sila hitabo sa sunod sa company. Kaya dili maging bulag. Di ba? Correct. Sa katotohanan. Kaya gusto itong topic karon business. Di ba? May blowing ito, di ba? Correct. So, sa dito upat ka key characteristics sa principle-based approach. O sa ganito. So, ang una, flexibility. Ang ikaduha, ethical focus. Ang duha ka focus, hindi ito best. Ang sa pagkaalala na kung less prescriptive o transparency. Correct. Ug karon nga na ilan naman nato ang upat ka characteristics sa principle-based approach. Karon sugdan na nato sa key steps and development. True. Pero, before dyan mo dako ginala, mag-chill sa ka, mag-take a break sa para fresh na Refresh ang Diba? Correct. Gusto mo yun? Yes, of course. Karon, magbalik lang ang Chika Tabi! Ibalik na ang Chika Tabi! And speaking of flexibility BF, Naaday tayo duha ka mga virtual kamarites. wala kisa na sila, uy! Excited na po go best. Ila-ilaw na nato sila. I'm Dayanar Sinkuya, your guest for today. Hello, I am Julia Managing. Alright, now without further ado, can you discuss more about the key steps and development? Para mas lalong masabtan sa itong mga viewers kung unsa ba dyan na inyong ginapabatid. Correct. Identifying the core values. First is we need to identify a core values. These are the guiding principles that shape our organization's identity and decision making. We'll brainstorm and reflect on what truly matter us. Okay guys, karon kisabutan na to ang kuan. Say tan-aw ni sa katong yata ng mga kuan sa kuan. Ang teamwork. Tama po siya to, kaya kung wala yung teamwork, kung siya, may ito kumpanya o wala yung teamwork,
kung mag-usa ta, ang kape mas langit kay wala nag-iisa. Wow ba? Sige, ang pa. Integrity, sir. Kay, siyempre, di ba na mabuhat o report na to? Wala tayong integrity sa atong libuhat. Oo. Yun nga, basa na lang sa copy paste specialist. Pero seryoso na siya guys ha. Nambuti report na nadawat ako sa integrity. Isa na lang. Ay, wala na siya. Kasi nag-ito to innovative version sa copy paste. Grabe mo no? Puro lang tayo guys ba? Last one. Isa pa. Oo. Kasi gusto niyo mag-invite ng kape kanang happy musta. Kay Kwan sir, ini inhibition, di ba? So, kay kung nato inhibition, maka-create ka creative na creativity. Pero siya wala dyan yung way. Kaya ato ang turban yun, kailangan na natin siya seryoso. Nahili nato na i-copy-paste lang. Tama rin sir, okay, tama. Dapat, katong Kwan yun, turban yun, sinabi na siya integration na pagputan nila ito atong integrity niya. Okay, mo man ang turban ang pinaka-central sa itong kumpanya. Ano pa itong meeting karon sa importante na nakasagot mo. Okay na? Ay, salamat! Consult stakeholders. Next, we'll consult our stakeholders. This means engaging with employees, management, customers, and partners to gather their insights. Their perspectives are invaluable in ensuring our core values resonate with everyone involved. So, maayong buntag sa tanan, no? So, ang ato ang goal dahil karon mga pagkuha sa inyong opinion or inputs para sa ato ang bagong code of conduct o of ethics. Maayong buntag, no? So, isa man ang mga aspeto na ito i-attend sa code. Maayong mga pamagana, Ms. Martin. Gusto na po ang code na ito, magpakita siya o mga core values and ethical standards. Importante ka ayun na mag-represent sa standards sa atong company. Sakto ka ma'am, kailangan natin siguraduhon nga ang code makatabang sa pag-desisyon, ug tarong ug mga pagliyok nila sa ilang action sa tanan natong entiyan. Pwede ba nato i-appeal ang mga opinion sa mga external stakeholders sama nako? Oo, Miss Julia. Importante kayo nga ang code mag-representer sa tanang aspeto sa atong negosyo. Lakip na ang mga panunaw sa to ang mga external stakeholders. Nindot yung kayo nga proseso, ma'am. So, sigurado na po mapalambo din sa ato ang kumpanya. Salamat sa inyong mga input ha. So, after ni maghimo ko draft based sa inyong opinion, tayo i-discuss sa personal meeting. Ay, galing teknik sa mga. Sige, salamat kayo sa inyong mga cooperation ha. Magkita tao sa next meeting para sa ato ang sunod na kakang. Draft the code. Once we have gathered input, we'll draft our code of core values. This document will clearly outline our values, their significance, and how they should be integrated into our daily operations. Good morning, sir. Pinagdaan mo kayo sa trabaho na ako ang employee sa this morning. Ang tanong dito, muna ko siya ang mga dito. Sa iyang mga presagutang na kayang langke. Dagdag kayo sa kumpanya. Ha? Sino? Saan yung sunod siya ang to? Salamat sa yung Julia. Ang integridad ng importante sa itong kumpanya. Hanggang dyan na kita ang liho. Gusto mo rin mong mag-istorya sa itong mga sir? So ngayon tayo, Julia has come here concerns about unethical behavior, witness, it will be, let's start. Salamat, Julia, sa mga cases sa report. Parang information, magbibiling confidential. O, hindi mo ito, put mo action. Communicate the code. After drafting the code, it's crucial to communicate it effectively. We'll share it through meetings, emails, and training sessions to ensure everyone understand and embrace these values. Maayong adlaw mga tao. So, welcome sa itong training session. So, karon is mag-diskuta sa ito ang mga new policies. So, excited na ba ako? Excited daw, mga kapanggaw ng pagkagulo. Hold me short, kung nyo tumatanong sa lita. Ayun mga na, important topic ba ito karoon. So, dapat diskutan na ito ang itong new policies. So, saan na nakabasa sa ito ang mga documents ng lupa? Hala, ang sa mga comments, heart. Murag na ay mga tutos na wala na kung nasabtan.
Tapos naglibog ko sa synergy o collaboration. Sakto! Mga recruits sa mga superheroes. Kaya bago na planning. Kabala ka kay manggod magbuhat magod ka skit. So dapat alanin niyo duha ka characters about ani. So makasabot sila sa tuwang mga girls. Okay, pero kung saan ako pag-practice kung naglibog pag... Siguro kung sabot, kung natutubot ang training, ang mga policies, mga puzzle, Mauna, so dapat magbuhat og training workshops nga makahatag og masayon ang pagsabot. sige man heart, wala ka pa din ako sa training. Busa, iandang ng backward pa sa training. Monitor and enforce adherence to our core values. This involves regular assessment and feedback loops to ensure that we aspect our work. Alam mo, I discovered a lot of environmental regulations for our next project. So, for us to save a lot of money. Isn't your company known for strict environmental policies? Yes, but no one's really monitoring it. So, why take a shortcut? Oh, somebody's calling me. About what you mentioned earlier about bypassing environmental regulation, that's a clear violation of our company's code of conduct. We review and update these policies regularly to ensure compliance. It's a minor thing. No one's going to notice it. It's more than just a minor issue. The company takes this very seriously. We have to consistently enforce these rules to maintain our ethical standards. If we follow shortcuts, it can have long-term consequences. So even no one noticed it, it could escalate into a bigger issue in the future, right? Yes, exactly. Our code of conduct is not just for a show. It's there to ensure we adhere to ethical practices, and we enforce it consistently to avoid any potential problems. So for today's episode, we learned about the two major approach of corporate governance. We learned about the key characteristics and the key steps and development. Alright. To wrap things up, Let's have the Pulot of the Day! So karon pangutan inti ka. Kung na take-aways nimo or napulot nimo sa atong discussion? Actually, best daghan kay natunan sa atong mga kamarites karon. O isa na dira ang katong mga key characteristics and development na importante jud siya sa isa ka business to help succeed, flourish and also thrive sa ilaha. Formal set, no? At dili ay naman ko. Correct. Diba? So mo dyan na itong point, diba June, na hindi nga sa pasagdan na itong business na pababa. Of course, natin mga strategies and kaya mga factors na makahelp para mag-flourish ang company. O mauni ang chika karon nga adlaw. Dili kung asa daghag chika, Daghag marites ang mulugwa. chika tabi! Bye!